Totoo ngang sa paghataw ng mga Bacnotanians, age doesn't matter dahil noong ika-5 hanggang ika-7 ng Pebrero ay nasilayan ang talento ng mga batang Bacnotanian sa larangan ng arts and crafts matapos dumalo sa Vivita Pop-Up Activity. Ang 3 araw na aktibidad para sa mga batang Bacnotanian ay dinaluhan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang elementarya dito sa ating bayan. Ang robotics, plushie making, at pagdidisenyo o do-it-yourself novelty items at merch gaya ng tote bag, t-shirt, wallet at iba pa ay ilan lamang sa aktibidad na pinagkaabalahan ng mga batang Bacnotanian. Vivita Philippines is a creativity accelerator or parang makerspace based in Baguio. Well, a portion of what we have dun sa Baguio, dinala namin dito para masubukan ng mga youth na taga Bacnotan, para matry naman nila yung ibang equipment namin at siguro ma-spark yung creativity nila para ma-inspire sila to make more things. Ang programa ay pinangunahan ng Literacy and Scholarship Unit ng Bacnotan. It's really going outside the box, giving kids even outside school a way to express nga their creativities. Nagkaroon din ng robotics ang naturang programa sa ika-3 araw nito na nilahukan ng mga mag-aaral mula sa Bacnotan National High School at Bitalag Integrated School kung saan ay nagtagisan ng talino ang mga mag-aaral sa pagbuo ng kani-kanilang makukulay at magagandang robots. It's not just arts and crafts, but we also have science and technology, something that can complement education. Don't be afraid to try new things kasi walang mawawala sa'yo. So, it's always good to learn and this is always a safe space. Walang mali dito, walang bawal. So, you can really be free to be yourself here. Samantala, habang nasa Vivita activity ang mga mag-aaral upang mag-enjoy at matuto, ay nasa Mabanangbong Elementary School naman ang mga magulang at mga guro para sa isinagawang Bacnotan Training Workshop for Beginning Reading for Parents and Teachers noong ika-5 ng Pebrero. Naisakatuparan ang programa sa pamamagitan ng pamumuno ng Bayan ng Bacnotan sa tulong ng Synergia Foundation. Isa sa mga nagbigay ng mensahe ay ang punong guro ng Marikit Elementary School, Aborlan, Palawan na si Ginoong Ruben Herrera. I think it's October or November last year. Nag-present ako sa Links Convention. Meron akong program sa school na binigyan nila kami ng hub library. And then, nag-develop kami ng reading program. So, noong i-present ko yun sa Links Convention, nagustuhan ni Mayor yung ginagawa namin sa school. From storytelling program to parents volunteer. Nakilahok din ang ilang mga guro at reading coordinators galing sa iba't ibang paaralan ng Bacnotan sa nasabing workshop. As a teacher, it is really my job and duty to teach them in reading because I feel if I can let all my learners to read, it is my accomplishment. Kanilang idiniin ang kahalagahan ng ganitong mga programa lalo na sa mga mag-aaral na nahihirapan sa pagbasa. Itong event na ito ay para sa mga anak ng mga nahihirapang bumasa. So, with this activity, matututo ang mga magulang, ma-enhance naman ng mga teachers sa kanilang reading strategy, kung paano nila matutulungan ang kanilang mga pupils nila. Lalo-lalo na sa mga parents na kailangan din nila ng activity na ito para sila ang unahang magturo sa mga anak nila sa bahay. So, bigyan natin ng atensyon yung ating mga anak. Hindi lamang sa pag-atensyon natin sa paghahanap buhay, mabili atensyon natin ay maipakita sa kanila ang ating suporta, lalo na sa kanilang pag-aaral. Ang mga oportunidad na ito gaya ng Vivita Pop-Up Activity at Beginning Reading ay ilan lamang sa hakbang ng ating bayan upang lalo pang bigyang halaga ang edukasyon para sa bawat Bacnotanian. Gaya nga ng palaging sinasabi ni Mayor Divine, sa Bacnotan, no one is left behind. Mapabata man o matanda, basta Bacnotanian ka, hahataw ka.